masasabi ko rin pinakamahirap para sa akin. Hindi naman siguro ganoon kahirap. Nagulat ako. Naging madali para sa akin na tanggapin ito. Pero tinanggap ko ito dahil sa panibagong pag-asa. Dahil sa malaking pananalig ko sa ating Panginoon at sa kanyang ina, sa ating banal na ina. At dahil dito, mas madaling hanapin ang kapanatagan sa ganitong pagkakataon. Hindi ka naiistorbo. Balisa. Siyempre, hindi maiwasang hindi mag-alala. Ang maging balisa ay isa ring aspeto ng pagkakaroon ng responsibilidad. Bago pa magbukang liwayway, may ilaw na sa kwarto ni John Paul. Tuwing umaga, umaalis ang papa sa kanyang bahay patungo sa kanyang private chapel at doon siya nananalangin. Taimtim at taus-pusong pananalangin upang magkaroon ng reputasyon ng pambihirang kapangyarihan ng konsentrasyon at meditasyon. Mag-iisang taon na simula nang mahirang siya bilang Santo Papa at ang panahon ng paglalakbay patungo sa kanyang tinubuang lupa ay nalalapit na. Ikadalawa ng Hunyo taong 1979, dumating si John Paul II sa Częstochowa, Poland at doon sinalubong siya ng buong pagmamalaki ng libu-libong mga kababayan. Labis na tuwa at kaligayahan, magsisimba ang mga tao, nagdiriwang para sa Poland. Ito ay panahon ng pamimigati. Malungkot ang mga tao na nasa kawalang pag-asa. Ang pagdalaw ng Santo Papa ay tulad ng liwanag sa dulo ng karimlan. Isang taong naging aktor, makata, manunulat ng dula, isang pilosopo at higit sa lahat, isang paring na balot sa ganitong larangan ng iba't ibang gawain na tinatahak pala ang landas para sa isang malaking papel na kanyang gagampanan sa kanyang buhay, ang maging Santo Papa. Sa Poland, sa gitna ng Soviet domination, nagsimula ang rebelyon noong 1980 nung magsimula ang pag-aaklas sa higanteng Gdansk shipyard. Si Lech Walesa, 37 taong gulang, isang electrician. Siya ang naging mastermind sa pag-oorganisa at pagpapalawak ng Solidarity, ang unang free trade union sa kontinente ng Soviet. Sa loob ng masalimuot at magulong 9 na taon, binago ni Walesa ang layunin ng Ginta Struggle mula sa kampanya laban sa mababang sahod tungo sa isang misyon na mabago ang Poland bilang isang demokrasyang bansa. Ang simbahan sa kanyang katayuan tila malayo sa konsepto ng pakikibaka at pakikipaglaban. Sinusunod lamang ng simbahan ang hierarkiya ng paniniwala na ang simbahan ay magbibigay ng edukasyon at tulong panlipunan at hindi masasangkot sa politika at mga ideolohiya. Nang maging presidente ng Poland si Walesa noong 1990, ang unang presidente ng Soviet bilang non-communist leader. Ito ang katotohanang sinabi sa atin ng Santo Papa tungkol sa political system na ginamit sa Poland para maorganisa ang ating Free Trade Union, ang Solidarity at ang mga sumunod na pangyayari ay bunga ng kanyang mga ginawa. Siya, ang Santo Papa, ang gumawa ng paraan para tayo ay maging malaya. Marami pang taon ng kaguluhan at pakikibaka bago nakamit ng Poland ang kalayaan mula sa pamumuno ng komunismo. Taong 1989, nagkaroon ng malayang halalan sa Poland. Naging presidente si Lech Walesa at naparating ng Solidarity sa gobyerno ang hinaing ng mga tao.
Nakita ang pagkawasak ng Soviet domination sa paggiba ng Berlin Wall. Unti-unti at pira-pirasong napipigtal ang Berlin Wall. Sa Prague, ipinamalas ng Santo Papa ang lubos na kaligayahan sa di inaasahang pangyayari. Pumunta ang Papa sa Warsaw upang magdasal sa puntod ng isang taong tahasang salungat sa pangapi, si Jerzy Papiuska. Pinagbayaran ng paring ito ang kanyang katapangan at paninindigan para sa kanyang pro-solidarity stand nang paslangin siya ng secret police. Sa gitna ng pagtutol ni John Paul sa liberation theology, pinahalagan din niya ang alaala ng isang pari mula sa El Salvador na salungat sa kanyang gobyerno at nakikipaglaban para sa mga tao. Si Archbishop Romero. Ipinaglaban ni Romero ang adhikain ng liberation theology. At noong ika-24 ng Marso, Lunes, 1980, napatay siya sa isang bala ng baril na tumama sa kanyang dibdib. Pinaslang sa utos ng gobyerno habang nagmimisa. Kinundina ni John Paul II ang katiwaliang ito at nanawagang itakwil ang ganitong kalapastanganan sa mga tao. At dahil sa pagsisiwalat ng ganitong mensahe sa mga tao, nakita ang kanyang kahinaan. Sa lahat ng panig ng mundo, nabubuhay ang tao sa takot at pagkabahala. Sabi ng Santo Papa, "Ako mismo ang Papa. Kailangang bantayan at paligiran ng mga pulis kung maglalakad ako sa lansangan ng Roma para dumalaw sa isang simbahan. Hindi ka panipaniwala ang ganitong sitwasyon." Ika-13 ng Mayo 1981, nasa St. Peter's Square ang Santo Papa. Maliwanag at maliwalas. Magandang araw. Puno ng mga pilgrims ang St. Peter's Square na nagsadya para lamang masilayan ng personal ang Santo Papa. Hindi masukat ang kaligayahan ng mga tao habang nakikipagkamay, kumakaway, yumayakap sa mga sanggol at nangyari ang hindi inaasahan. Mula sa kapal ng mga tao, bigla na lamang may narinig na kasalang baril. Kulang sa 20 talampakan ang layo ng salarin mula sa Santo Papa nang binaril si John Paul II. Tinamaan ng Papa sa sikmura, kaliwang kamay at kanang braso. "Maria, aking ina," ang sabi ng Papa hanggang sa nawalan siya ng ulirat. Sa St. Peter's Square habang tinatangkang lisanin ng lugar. Nakilala ang salarin bilang Mehmet Ali Agca, isang Turkish national na kasapi sa Grey Wolves, isang right-wing organization kung saan ang mga kasapi ay nagbabantang papatayin ng Santo Papa noong dumalaw siya sa Istanbul. Napag-alaman na si Agca ay mentally unstable. Mag-isa lang ba siya sa kanyang pagkilos o may nag-utos pa sa kanya na paslangin ng Santo Papa? Pumilit ang Papa na makipagkita kay Agca sa kanyang piitan. Marahil may mga pagpapaliwanag at kasagutan sa kabila ng mga katanungan kung bakit nais paslangin ang Santo Papa. Habang nasa Gemelli Polyclinic Hospital at nagpapagaling sa kanyang mga sugat, pinatawad ni John Paul II si Agca. Isinagawa niya ang kanyang paglalakbay sa Fatima, isang lugar sa Central Portugal kung saan nakita ng 3 batang pastol na sina Lucy, Francisco at Jacinta ang imahe ng Blessed Virgin Mary, ang ina ng Panginoon. Mula ika-13 ng Mayo at ika-13 ng Oktubre taong 1917, sinabi nila 6 na beses na nagpakita sa kanila ang Mahal na Birhen. Panibagong palamuti ang estatwa ng Mahal na Birhen maliban sa mga ginto at perlas at mamahaling bato sa kanyang korona, ang bullet fragments mula sa assassination attempt sa Santo Papa.
Sinabi na naniniwala ang Papa na ang Blessed Virgin Mary ang pumigil sa mga bala para sa kanyang tiyak na kamatayan.